Alam mo ba, sa kasaysayan ng sining sa Pilipinas, may isang pangalan na halos hindi pwedeng hindi banggitin kapag pinag-uusapan ng tunay na ganda ng ating kultura at pamumuhay. Isang pintor na hindi lang basta naglarawan ng tanawin, kundi nagbigay liwanag sa mismong kaluluwa ng pagiging Pilipino. Si Fernando Amorsolo, ang kauna-unahang pambansang alagad ng sining sa pagpipinta ng Pilipinas at kilala rin bilang Grand Old Man of Philippine Art. Nag-aral siya sa Liceo de Manila at nagtapos ng may karangalan sa University of the Philippines School of Fine Arts noong 1914. Nagkaroon din siya ng pagkakataong makapag-aral sa Madrid, Spain at nakabisita sa New York kung saan niya natuklasan ng mga impluensya ng Impressionism at Cubism na kalaunan ay nakapag-ambag sa kanyang natatanging estilo. Pero higit pa sa kasaysayan, ang kanyang mga obra ay hindi lang simpleng mga larawan. Ito ay mga kwento ng buhay sa kanayunan, mga alaala ng liwanag ng araw sa bukirin, at mga sandaling nagpapakita ng tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Sa video na ito, sisilipin natin ang mga obrang likha ni Fernando Amorsolo na sumasalamin sa tunay na buhay Pilipino. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring and educational content na katulad nito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 1. Man with a Cockerel, 1938. Sa Man with a Cockerel, makikita ang isang lalaking may hawak na tandang, isang mahalagang simbolo sa tradisyonal na buhay Pilipino, lalo na sa mga baryo. Ang tandang ay kadalasang kaugnay ng lakas, tapang at kultura ng sabong sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng simpleng eksenang ito, ipinakita muli ni Amorsolo ang kanyang pagmamahal sa pang-araw-araw na buhay ng karaniwang Pilipino. Number 2. Along Mountain Trail. Sa Along Mountain Trail, makikita ang isang tanawin ng paglalakbay sa kabundukan ng Pilipinas. Ang ganitong klasing painting ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Amorsolo sa natural na kagandahan ng ating bansa. Makikita rin dito ang kanyang mahusay na paggamit ng liwanag upang bigyang buhay ang tanawin. Number 3. Afternoon Meal of the Rice Workers, 1951. Makikita natin sa obrang Afternoon Meal of the Rice Workers ang isang tahimik ngunit makabuluhang eksena ng pagpapahinga ng mga magsasaka matapos ang kanilang trabaho sa bukid. Mapapansin ang paggamit ni Fernando Amorsolo ng natural na liwanag na tila dumadaloy sa paligid ng mga tauhan, isang signature style na tinatawag na backlighting technique. Ang painting na ito ay nanalo pa ng first prize sa New York World's Fair. Patunay na kinilala rin sa ibang bansa ang ganda ng simpleng buhay ng mga Pilipino. Number 4. Mango Pickers, 1936. Sa obrang Mango Pickers, ipinapakita ni Amorsolo ang masayang samahan ng mga kababaihang Pilipino habang nag-aani ng mangga. Makikita rito ang kanyang paglalarawan ng buhay probinsya, maliwanag, payapa at puno ng sigla. Isa ito sa mga painting na nagpapakita kung paano niya ginawang simbolo ng kasaganaan ang kalikasan ng Pilipinas. Number 5. Fruit Gatherer, 1950. Ang Fruit Gatherer ay itinuturing na representasyon ng ideal na Pilipina beauty ayon kay Amorsolo. Mapapansin ang malambot na liwanag sa mukha ng babae at ang natural na postura nito. Simple, ngunit elegante. Ipinapakita nito ang kanyang paniniwala na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa pagiging natural at malapit sa kalikasan. Number 6. The Palay Maiden. Isa sa pinaka-iconic na obra ni Amorsolo ang The Palay Maiden. Dito makikita ang isang dalagang Pilipina na may hawak na palay na sumisimbolo ng kasaganaan, pag-asa at agrikultura ng bansa. Hanggang ngayon, ito ay isa sa pinakakilalang representasyon ng Filipina identity sa sining. Number 7. Landscape, 1951. Ang obrang Landscape
ay isa sa mga halimbawa ng kanyang mastery sa pagpipinta ng kalikasan. Sa kanyang mga landscape paintings, madalas niyang ipinapakita ang tahimik at romantikong anyo ng kanayunan, puno ng liwanag, kulay at pag-asa. Number 8. El Ciego, The Blind Man, 1929. Sa obrang El Ciego, makikita ang isang lalaking tumutugtog ng gitara kasama ang isang batang nakikinig sa kanya. Ang painting na ito ay nagpapakita ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng musika, pamilya at araw-araw na buhay ng Pilipino. Isa rin itong halimbawa kung paano inilalarawan ni Amorsolo ang dignidad ng ordinaryong tao. Number 9. A Basket of Mangoes, 1949. Sa painting na ito, makikita ang isang Filipina na may hawak na basket ng mangga habang napapalibutan ng maliwanag na kalikasan. Muli nating makikita rito ang paboritong tema ni Amorsolo, ang pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ang liwanag na tila sumisilip sa mga dahon ay nagbibigay ng warm at nostalgic na pakiramdam sa eksena. Number 10. Old Spanish Church, 1957. Sa painting na ito, ipinapakita ni Amorsolo ang impluwensya ng kolonyal na arkitektura sa Pilipinas. Ang simbahan na nagsisilbing simbolo ng kasaysayan, pananampalataya at kultura ng mga Pilipino. Number 11. Reading a Letter, 1933. Sa obrang Reading a Letter, makikita ang isang tahimik at personal na sandali ng pagbabasa ng liham, isang mahalagang bahagi ng komunikasyon noong unang panahon. Ang artwork na ito ay ginawa gamit ang India ink at lapis sa makapal na papel, na nagpapakita ng husay ni Amorsolo hindi lamang sa oil painting, kundi pati sa drawing techniques. Ang obrang ito ay unang napunta kina Whipple Hall at Ethel Crellin, kung saan si Whipple Hall ay isang Amerikanong negosyante na nanirahan sa Maynila noong 1909, bago bumalik sa Amerika noong 1936. Number 12. Writing a Letter. Sa Writing a Letter, makikita ang isang eksenang puno ng katahimikan at pagninilay. Ang pagsulat ng liham noon ay hindi lamang komunikasyon. Isa rin itong paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Sa painting na ito, ipinakita ni Amorsolo ang lalim ng emosyon sa isang simpleng sandali ng pagsulat. Number 13. Baguio, 1941. Sa painting na Baguio, ipinakita ni Amorsolo ang kagandahan ng bulubunduking lungsod ng Baguio. Makikita rito ang malamig na klima ng lugar, puno at natatanging tanawin na naiiba sa kanyang karaniwang lowland rural scenes. Ipinapakita nito ang lawak ng kanyang kakayahan sa landscape painting. Number 14. Washing Scene, 1953. Sa painting na ito, ipinapakita ang pang-araw-araw na gawain ng kababaihan sa tabing ilog. Ngunit sa kamay ni Amorsolo, ang simpleng eksenang ito ay naging isang poetic na representasyon ng buhay probinsya. Mapapansin muli ang kanyang signature golden sunlight effect. Number 15. Planting Rice. Ang Planting Rice ay isa sa mga pinakatanyag na rural life paintings ni Amorsolo. Makikita dito ang pagtutulungan ng mga magsasaka sa bukirin na sumisimbolo ng sipag at bayanihan ng mga Pilipino. Isa ito sa mga obrang nagpapakita kung bakit tinawag siyang Painter of Philippine Sunlight. Number 16. Prinsesa Urduha. Sa obrang ito, inilalarawan ni Amorsolo ang alamat ni Prinsesa Urduha, isang mandirigmang prinsesa mula sa Pangasinan. Ipinapakita nito ang kanyang kakayahang pagsamahin ang alamat, kasaysayan at sinin sa isang dramatikong komposisyon. Number 17. Market Scene. Sa market scene, makikita ang aktibong pamumuhay sa isang tipikal na pamilihang Pilipino. Ipinapakita rito ang sigla ng komunidad at ang kahalagahan ng lokal na kalakalan sa araw-araw na buhay noon. Number 18. A Young Girl with Jar, 1952. Sa obrang A Young Girl with Jar, makikita ang isang batang Pilipina na may dalang tapayan ng tubig.
isang simpleng gawain sa buhay probinsya noon. Ngulit sa paraan ng pagpipinta ni Fernando Amorsolo, ang ordinaryong eksenang ito ay naging simbolo ng kasipagan at kagandahan ng kabataang Pilipina. Kapansin-pansin din ang malambot na liwanag na tumatama sa kanyang mukha, isa sa mga pinakatanyag na teknik ni Amorsolo. Number 19. Under the Arbor, 1928. Sa painting na Under the Arbor, ipinapakita ang isang payapang sandali sa ilalim ng isang lilim ng halamanan o baging. Makikita dito ang katahimikan na madalas lumilitaw sa rural-themed paintings ni Amorsolo. Isa itong halimbawa kung paano niya ginamit ang kalikasan bilang background ng emotional storytelling sa kanyang mga obra. Number 20. Lavandera, 1928. Ang lavandera ay tumutukoy sa isang babaeng naglalaba sa tabing-bilog, isang pangkaraniwang gawain sa mga baryo noong unang panahon. Sa painting na ito, ipinakita ni Fernando Amorsolo ang dignidad ng kababaihang Pilipina sa kanilang araw-araw na gawain. Muli nating makikita ang kanyang signature golden sunlight effect na nagbibigay buhay sa eksena. Number 21. Portrait of an Old Lady, 1941. Sa Portrait of an Old Lady, ipinakita ni Fernando Amorsolo ang kanyang husay hindi lamang sa landscape, kundi pati sa portrait painting. Makikita sa mukha ng matandang babae ang lalim ng karanasan, katahimikan at dignidad. Isang patunay sa kanyang kakayahang magpahayag ng emosyon sa pamamagitan ng detalye. Isa itong halimbawa ng mas personal at introspective na estilo ng kanyang portrait works. Number 22. Water Carrier, 1937. Sa painting na ito, makikita ang isang dalagang Pilipina na may dalang tapayan ng tubig. Simple lamang ang eksena, ngunit sa paggamit ng liwanag at kulay, nagiging elegante at timeless ang kanyang anyo. Number 23. Returning Fisherman, 1943. Makikita sa obrang ito ang isang mangingisdang kakauwi lamang mula sa dagat. Ang paglubog ng araw sa likuran nila ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagod, ngunit may kasamang pag-asa at tagumpay. Number 24. Fernando Amorsolo Self-Portrait. Sa kanyang self-portrait, makikita natin kung paano inilalarawan ni Amorsolo ang kanyang sarili bilang isang alagad ng sining. Ang ganitong uri ng painting ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mas personal na sulyap sa pagkatao ng isang artista. Para bang ipinapakita niya hindi lamang ang kanyang mukha, kundi pati ang kanyang pagkatao bilang pintor ng liwanag at kulturang Pilipino. Number 25. Tinikling in Barrio, 1951. Sa obrang Tinikling in Barrio, ipinakita ni Amorsolo ang kasiyahan ng isang baryo habang sumasayaw ng tradisyonal na tinikling. Makikita dito ang diwa ng bayanihan, kultura at kasiyahan ng mga Pilipino sa simpleng pamumuhay. Isa itong makulay na representasyon ng ating folk traditions. Number 26. Day's End, 1928. Sa obrang Day's End, ipinapakita ni Fernando Amorsolo ang isang payapang tagpo sa pagtatapos ng araw ng mga magsasaka sa bukirin. Matapos ang maghapong trabaho, dinadala nila ang kanilang kalabaw sa tubig upang ito ay paliguan at pakainin, isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa kanayunan noon. Sa pamamagitan ng gintong liwanag ng papalubog na araw na ipapakita ang katahimikan, pagod at kasiyahan matapos ang isang buong araw ng pagtatrabaho sa bukid. Number 27. The Making of the Philippine Flag. Isa ito sa pinakamakabayang obra ni Amorsolo. Ipinapakita nito ang makasaysayang sandali ng pagtahi ng watawat ng Pilipinas nina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa. Sa painting na ito, hindi lang sining ang makikita, kundi isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan bilang bansa. At ayan na nga,
ang mga obrang likha ni Fernando Amorsolo na sumasalamin sa tunay na buhay Pilipino. Isang paglalakbay pabalik sa nakaraan, kung saan ang bawat eksena ay payak, tahimik at punong-puno ng kulay ng buhay Pilipino. Si Fernando Amorsolo, ang tinaguriang Master of Light. Mula sa sinag ng araw sa bukirin hanggang sa mga ngiti ng mga taong payapa ang buhay, bawat obra ay parang bintana patungo sa isang mundong puno ng nostalgia. Ikaw, kabida, alin sa mga obrang ito ang pinakatumatak sa'yo? At kung mayroon kang topic na gustong talakayin sa ating mga future videos, i-comment mo na sa ibaba. Baka ang susunod naming video ay galing mismo sa idea mo. Tandaan, sa bawat obra, may paalala na ang kagandahan ng Pilipinas ay hindi lang nakikita kundi nararamdaman. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang sining, kultura at kwentong Pilipino. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, kabida!